Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat hanggang sa maabot dito. At welcome na naman sa ating talakayan ngayon. May kasabihan po na may kapansanan man tayo o wala ay makapamahayag sa salita ng Diyos o makapamahagi o ipagtanggol ang pananampalatayang simbahang Katoliko, mga kapatid. At sa lahat din po ng ating mga kapatid na nasa iba't ibang bansa hanggang sa maabot nito, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon. May tatalakayin na naman tayo ngayon patungkol sa kasagutan sa tuligsa laban sa ating mga iba't ibang mga kaibayo. Pero unang-una po na huwag ninyong kalimutan na paki-subscribe, like, and share sa video na ito upang sa pamamagitan nito ay ating may pamahayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo at sa ibang dako ng mundo at maging updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko, mga kapatid. At pwede din po kayo na magtanong, mga kapatid, at ating sasagutin sa susunod na video kung ano man ang inyong katanungan patungkol sa ating pananampalatayang simbahang Katoliko o tuligsa usig laban sa ating mga kapatid na nasa iba't ibang kaibayo na with all due respect, no, sa ating mga kapatid. Ating tatalakayin ngayon ay isang Islam o Muslim na tagapangagal na nagtuturo na si Jesucristo daw ay hindi dapat natawagin na the Son of Man. Bakit po? Kasi pakinggan po natin ang kaniyang argumento at si Jesucristo daw ay wala daw ama. Mga kapatid, take note, wala daw ama ang Panginoong Jesucristo. At ating pakinggan kung ano ang kaniyang argumento patungkol dito, mga kapatid. Ating pakinggan ang isang Islam, tagapag-aral o Muslim na ating sasagutin ang kanyang tuligsa o usig laban sa simbahang Katoliko o sa Biblia, mga kapatid. Narito po. Matthew 12:40. Anong sinasabi sa 12:40 ng Matthew? For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yung nabanggit po natin, mula po yan sa Biblia. Matthew 12:40. Anong unang... So yun po ang ginamit niya, ang Mateo 12:40, na sinabi dyan na for as Jonas was 3 days and 3 nights in the tinatawag nating whale's belly, in the huge fish, mga kapatid, na napakalinaw na 3 days and 3 nights si Jonas na nandoon sa tiyan, napasa tiyan ng malaking balina, mga kapatid. At sinabi pa na social the Son of Man be 3 days and 3 nights in the hearts of the earth. So napakalinaw po. So ginamit niya ang Mateo 12:40 na sinabi diyan na sapagkat kung paano si Jonas ay napasa sa tiyan sa malaking balyena na 3 araw at 3 gabi, gayon ding ang anak ng tao ay mapapasa ilalim sa lupa, mga kapatid, na 3 araw at 3 gabi. So yun po, ang anak ng tao, no, ay mapasa sa ilalim sa lupa, mga kapatid, ng 3 araw at 3 gabi. So yun po ang kanyang ginamit. At ating siya pakinggan kung ano ang kanyang argumento na sinabi niya na nagkamali daw ang Biblia, mga kapatid. Dahil ano po ang basihan niya? Atin siya pakinggan, ang isang Muslim o Islam, mga kapatid. Yan na matatagpuan natin dito. Ang una, ang sinasabi doon, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yung katagang Son of Man, anak ng lalaki, anak ng tao. Si Jesus ang tinutukoy dito, ito po ay malaking kamalian.
So sinabi niya na, so the Son of Man shall 3 days and 3 nights in the hearts of the earth. Mga kapatid, na yung katagang ano daw, the Son of Man ay yun po daw ay mali, mga kapatid. Kasi si Jesucristo daw ang tinutukoy ito na lalaki, at ano ang kanyang sinasabi? Bakit po nagkamali ang Biblia o ang panunuro ng simbahang Katoliko o mga Kristiyanos, mga kapatid? Ating sa pakinggan muli. Sapagkat naniniwala po tayo, naniniwala kayo, at naniniwala kami mga Muslim na si Jesus ay ipinanganak sa pamamagitan ng Birhing Maria. Siya po ay walang ama, kaya hindi po siya anak. Take note, mga kapatid, na si Jesus daw ay ipinanganak sa pamamagitan ng Birhing Maria, mga kapatid. Kaya napakalinaw daw na si Jesucristo ay wala daw ama. Take note, mga kapatid, sinabi niya na si Jesucristo ay wala daw ama, mga kapatid. Hindi niya specific kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi niya na hindi niya naintindihan na walang ama. Totoo ba na wala bang ama si Jesucristo? Hindi niya sinabi na walang ama sa biological, walang ama sa spiritual, mga kapatid. So yun po, hindi niya sinabi. So tandaan natin, sinabi lang niya na si Jesucristo ay wala daw ama. So yun po. So ito'y ating itutuwid, mga kapatid. Atin siyang pakinggan muli. Atin siyang patuloyin, patapusin sa kanyang maling aral, mga kapatid. Islam o Muslim na tagapag-aral na nagtuligsa sa mga Kristiyanos o simbahang Katoliko o sa Biblia, umahanap lamang ng teksto upang ibabasi, upang maibato sa mga Kristiyanos, mga kapatid. At ginamit po niya ang Mateo chapter 12 verse 40. Atin siya pakinggan muli sa kanyang kamalian. Lalaki, Son of Man. Madaling sabi, siya po ay Son of a Woman. Siya po ay anak ng babae. Wala po siyang ama, meron po siyang ina. So sinabi na naman niya na hindi dapat tawagin si Jesucristo na the Son of Man kasi ipinanganak siya sa babae. Hindi dapat na Son of Man kundi Son of the Woman, mga kapatid. Kasi si Jesucristo daw, binalik na naman niya, ay wala daw ama, mga kapatid. Hindi naman niya specific, no? Na ano ba ang kanyang parang hindi talaga siya nakaintindi sa kanyang pangangagal o ang Islam, mga kapatid. So yun po, isang tagapag-aral na nagsabi na si Jesucristo ay wala daw ama. Ano bang klaseng Jesus ang Jesucristo ang pinaniniwalaan nitong mga Muslim, mga kapatid? No? Na walang ama. Sinabi niya mismong pangalawa sa kanyang bibig na si Jesucristo ay walang ama. At si Jesucristo ay hindi dapat tawagin na the Son of Man kundi the Son of the Woman. Mali daw ang Biblia, mga kapatid. Atin siyang patuloyin. Ng kamalian. Kaya isip-isipin niyo kung sinasabi ba ng Biblia ay tama o mali. So napakalinaw po na sinabi niya na isipin niyo kung ang Biblia ba ay mali o tama. So yun daw, na nagkamali daw ang Biblia, mga kapatid, kasi sinabi niya na kanyang konklusyon sa Mateo chapter 12 verse 40, mga kapatid, na sinabi diyan na social, the Son of Man, no, be 3 nights and 3 days in the hearts of the earth. So napakalinaw po na yung kataga daw na the Son of Man ay mali po daw, sabi niya, sa kanya lamang opinion, mga kapatid. At sinabi niya na yung katagang anak ng tao sa Tagalog, no, ay mali po yun. Kasi sinabi sa Tagalog, yung katagang anak ng tao, dapat hindi yun, kundi anak ng babae. So yun po ang kanyang ginamit, Mateo chapter 12 verse 40. Atin itong patotohanan, at sinabi pa niya na walang ama si Jesucristo, mga kapatid. So unang-una, sinabi niya na si Jesucristo ay hindi dapat natawagin na the Son of Man kasi anak ng babae, anak ng birhen. Mga kapatid, hindi po mali ang nasa Biblia na si Jesucristo ay tatawagin
o tinawag na the Son of Man, mga kapatid. Bakit po? Kasi marami tayong mababasa sa kinukot na niya na ang nakasulat ay the Son of Man. At ating pangpunan, mga kapatid, sa napakalinaw na sa San Juan, no? 3:14 na sinabi diyan na sapagkat ang ahas ay itinaas ni Moises sa ilang, gayon din ang anak ng tao ay itataas din. So si Kristo mismo nagsabi diyan, anak ng tao mismo ang kanyang sarili ang tinutukoy niya, mga kapatid. Anak ng tao. Bakit po? Si Mother Mary, mababae man o malalaki, mga kapatid, yun po ay tao. Tanong po, ito ba si Mother Mary ay tao? Oo, hindi. Tanungin natin siya. Ha? Tanungin natin. Si Mother Mary ba ay tao o hindi? Hayop ba si Mother Mary? Aba, napakalinaw nitong si isang Muslim o Islam na mga kapatid na nangangagal na mali daw ang Biblia. Marami tayong mababasa na si Jesus, the Son of Man. Hindi ibig sabihin na the Son of Woman na ano na. Kasi yung babae ay tao din yun. Yung lalaki ay tao din yun. Obo! Kaya lalang ng Espiritu Santo mga kapatid, si Jesus Kristo. Ngunit sa pamamagitan ni Mother Mary, ito ay dumaan. Hindi siguro niya nabasa ang Galatia 4:4 at Hebreo 2:14. Nasa pamamagitan ng mga magulang ay si Kristo ay naging katulad nila na nagkaroon ng laman at dugo, mga kapatid. At yun po ay sa pamamagitan ni Mother Mary. At lalang po yun ng Espiritu Santo. Tanong, si Mother Mary, tao ba o hindi? Aba, para kay tinatawag na isang Islam na nangangaral nito, mga kapatid, na napakalinaw na para sa kanya si Mother Mary, hayop? Abo, naman itong Islam na ito, mga kapatid. So, yun po, tawagin man si Jesucristo na anak ng tao, yun po ay anak ng tao kasi si Mother Mary ay tao. Yun po. Yun po. Kasi yung man dyan ay nagreferado din sa tao. Kasi si Mother Mary ay tao. Yun po. At ang plural, amen. So, hindi talaga nakaintindi ito si yung nangangaral sa Islam, mga kapatid. At tuligsa pa sa mga Kristiyanos o sa Biblia daw na nagkamali. Ni isa, hindi nagkamali ang Biblia na pagtawag na the Son of Man. Yun po. Si Jesucristo ay anak ng tao. Kasi si Jesucristo ay naging katawang tao, mga kapatid. At mali po ang sinabi niya na hindi dapat natawagin ito. No? Kasi dapat daw na the Son of Woman, mga kapatid. Kasi inaano niya na anak ng babae. Ngunit ang tanong natin, si Mother Mary ay tao ba o hindi? Kung sakali na mapatutuo niya na si Mother Mary ay hayop o bagay, hindi tayo kung tawagin na mali yun, na the Son of Man. Si Mother Mary, tao Ang bata nga ay tao Mababae o malalaki, tinatawag na tao. Yun po. So yun ang pagkakamali ng isang tagapag-aral ng Islam, mga kapatid. At sinabi pa niya na si Jesucristo daw ay walang ama. Obo, walang ama daw si Jesucristo, mga kapatid. Hindi niya specific kung anong ama na sinasabi niya. Ama na nasa langit, ama ni Jesucristo, o ama na nasa lupa. Aba, nalimutan talaga nitong tagapag-aral ng Islam na ito ang kamalian. Nalimutan talaga niya. Tuligsa ng tuligsa. Pero hindi niya alam ang sinasabi niya. Na si Jesucristo daw, take note, wala daw ang ama. Hindi po totoo na walang ama si Jesucristo. Sa katunayan nga, marami tayong mababasa na si Jesucristo ay tumawag sa kanyang ama. Halimbawa, sa Mateo 24:39 hanggang 54, na si Jesucristo mismo ay nanalangin at sinabi niya, Ama, Ama, mayroong ama. Pakalinaw, mayroong ama. Mateo 7:21, sinabi ni Jesucristo na kung sino man
ang sumusunod sa utos ng aking ama na nasa langit. Sumayong ama. Kasi hindi niya specific eh. Maraming mababasa sa Biblia na si Jesucristo ay may ama. At ang kanyang ama, yon po si Yahweh, mga kapatid. So napakalinaw niya. Hindi niya specific eh. Yung biological na ama ni Jesucristo dito sa lupa ay si Saint Joseph. At kahit na hindi inaano si Maria ni Saint Joseph, kasi lalang yun sa Espiritu Santo. Hindi talaga naintindihan itong isang Muslim. Lalang sa Espiritu Santo at si Jose ay napakabuting tao. Hindi niya makaya na gumalaw kay Mother Mary. Kaya lalang sa Espiritu Santo. Pero kahit na yun, ay anak pa rin niya si Jesucristo. Dahil family, what is family? Hindi to na kaintindi niya si nangangagal na isang Islam. At sa spiritual, natural, tumba sa mayroong ama, si Jesucristo. Kaya nga ipinadala siya sa kanyang ama dito sa libutan upang magligtas sa lahat ng mga tao. Napakalinaw niyan. Hebreo 1:8, sinabi ng Diyos Ama sa kanyang anak, ang iyong trono o Diyos. Sinabi sa kanyang anak, ang iyong trono o Diyos. Tinawag pa nga niya na Diyos ang kanyang anak. So hindi totoo na walang ama. Mayroong ama. Napakalinaw niyan. Napakamali. No? Kaya dapat na hindi tayo maniwala sa nangangagal nito, mga kapatid, na si Jesucristo daw ay walang ama. At si Jesucristo ay hindi dapat tatawagin na the Son of Man, kundi the Son of the Woman, mga kapatid. Aba, nagawa-gawa si tapos daw ang Biblia, mali daw. Mali ang Biblia? Umahanap lamang ng tansya itong tagapag-aral ng Islam, mga kapatid. No? Tagapag-aral pa naman ng Islam. So, hindi natin hangad na masaktan itong nagpamahagi nito. At napakalaking mali na si Jesucristo ay walang ama. Pangalawa niya na binubungat sa kanyang bibig na si Jesucristo daw ay walang ama. Hindi niya specific kung si Jesucristo ay walang ama. So si Yahweh, sino si Yahweh? Naman, mga kapatid, maraming mababasa sa Biblia, sa San Juan, na si Jesucristo at yung kanyang ama ay nagdialog, mga kapatid. Sa katunayan nga, sa Lucas, yun po. Napakalinaw na sinabi ni Yahweh, ikaw ang minahal kong anak. Ikaw ang minahal kong anak. Ang anak si Jesucristo, mga kapatid. Sa panahon sa binyag, nang bininyagan si Jesucristo. So yun po. Napakalinaw niyan. So, yun. Ang kanyang panunuro na mali, mga kapatid. So sana po na mayroon kayong natutunan na hindi po totoo na si Jesucristo ay hindi the Son of Man. Dahil kung hindi the Son of Man, hindi tinatawag natin the Son of Animals. The Son of Animals. The Son of Cow? The Son of Yung katanungan natin, si Mother Mary ba, tao o hindi? Mababae, malalaki, tao ba o hindi? Mga kapatid, kanya pang ginagawa ng hinahanapan talaga ng ang Biblia nitong Islam na nangangagal, mga kapatid. So yun po, nakakatawa naman pangangagal nito, mga kapatid, no? Sino ba ang kanilang Jesucristo, mga kapatid? Yun ba ay anak ng hayop ang kanilang Kristo? Yun ba ay anak ng anak ng isda o ano pa? The son of fish. Mga kapatid, yun po. So, hindi po natin hangad na masaktan ang isang Islam na nangangagal nito. Ngunit, sinagot lang natin ang kaniyang tuligsa, mga kapatid, laban sa mga Kristiyanos, hindi lang sa simbahang Katoliko, laban po sa Biblia, mga kapatid. Kasi sinabi niya, ito daw ang pinakaunang error na nakikita niya, mga kapatid. Sa kanila mga opinion, hindi kasali ang Panginoong Diyos. So yun po, huwag mong isali ang Panginoong Diyos. Yung Allah mo, Allah, huwag mong isali. Kundi, kay lamang yan sa iyong sarili opinion. Si Jesucristo ay hindi the Son of Man. Tapos, wala daw ang ama. Nung klaseng togo na. Hindi mali ang Biblia, mga kapatid. Siya ang nagkamali. At siya ang nag-misinterpret sa Biblia. No?
Ginamit niya ang sa Mateo 12:40, mga kapatid, na katagang the Son of Man daw. Nabasa mo na, lita-pulita, the Son of Man. Aba. Yun po. Ikaw ang natamaan sa iyong sariling patalim. No? Isang Islam o Muslim na tagapag-aral, mga kapatid. So yun po, sinasagot lang natin ang kanilang mga argumento, mga kapatid. Yung kanilang kasinungalingan, mga kapatid. Kasi may kasabihan po na kung ang kasinungalingan ay pabalik-balik, ay maaaring maging tama, mga kapatid. At marami ang maligaw, mga kapatid. So yun po. Sana po na mayroong kayo natutunan sa ating kunting tinalakay ngayon patungkol sa panunuro sa simbahang Katoliko o sagot sa tulig sa uusig laban sa ating mga kapatid. Lalo na itong tagapag-aral ng Islam o Muslim, mga kapatid, na sinabi niya na si Jesucristo ay wala daw ama, mga kapatid. Hindi po totoo na walang ama. Maraming mababasa ilang teksto, hindi mabilang, mga kapatid, na si Jesucristo ay may ama. So yun po. So napakalinaw niyan. Mas malinaw pa sa tanghaling tapat, mga kapatid. So sana na magising ito si Islam, mga kapatid, o nangangaral, mga kapatid. So yun po. At abangan pa po ninyo ang iba't iba nating mga video pa, mga kapatid, patungkol sa ating panunuro sa simbahang Katoliko at sagot, mga kapatid, sa tulig sa laban sa simbahang Katoliko. At ang nanuligsa ay ang iba't ibang pinagtulungan ang simbahang Katoliko. At ngayon ay gumagalaw na ang mga Catholic Bay Defenders. At hindi lang mga Catholic Bay Defenders, pati na rin ang mga Katoliko ay gumagalaw na. Hindi na kami sleeping giant. Kasi noon ay sleeping giant lamang kami, ngunit sumusubra na kayo. Yung mga ninyo, mga libro, ginagamit na pinutol ninyo. Katulad ng mga INP, Iglesia ni Cristo, dapat magalit sila. INM, Iglesia ni Manalo. Mga kapatid, magalit yan sila. So yun po. Pero ang kanilang panuligsa sa atin, talaga. No? Napakatuligsa talaga. Laming ginagamit, mga kapatid, upang maligaw lang ang mga sangkatauhang mga Katoliko, mga kapatid. Yun po paganda nila, upang sa pamamagitan nito ay kanilang mahikaya ang iba pang mga kasamahan natin na simbahang Katoliko. At dapat po tayo na nasa simbahang Katoliko ay magsiyasat at mag-research, mag-aral sa ating panunuro sa simbahang Katoliko. May kapansanan man o wala, hindi hadlang ang pagpamahagi o ipagtanggol ang katotohanan o ang simbahang Katoliko, mga kapatid. At dito na lang po ako, at maraming pong salamat sa inyong lahat. At may kasabihan sa Nilatin na nisi Dominus Nostra, na kung walang Diyos, wala tayong magawa sa ating buhay. At God bless us all. Sana po na sumasa atin ang Panginoong Diyos at maging mapanuri tayo sa ating panunuro, mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.